Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Ako po si Pastor Aida Tanap ng CRC Makati. Samahan niyo po kami sa programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Ama namin sa langit, salamat po sa umagang ito sa pribilehyo na kami po ay magamit mo sa pagpapahayag ng iyong salita. Hinihiling ko po na ang banal mong Espiritu ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan at nawa, ikaw po ang mabigyan namin ng kapurihan sa lahat ng ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pagbubulayan po natin ngayong umaga ay matatagpuan sa Deuteronomy chapter 2 verses 1 to 7 na pinamagatang Moses, remember the journey through the land of Edom. Sa Tagalog po, inalala ni Moises ang kanilang paglalakbay sa lupain ng Edom. Basahin po natin sa Tagalog. Sabi po dito, nang magkagayoy pumihit tayo at lumakad tayo sa ilang na daang patungo sa dagat na mapula. Gaya ng sinalita sa akin ng Panginoon at tayo'y malaong lumigid sa bundok ng Seir. At ang Panginoon ay nagsalita sa akin na sinabi, malao na ninyong naligid ang bundok na ito, lumiko kayo sa dakong hilagaan. At itutos mo sa bayan na iyong sabihin, kayo'y dadaan sa hangganan ng inyong mga kapatid na mga anak ni Esau na tumatahan sa Seir at sila'y matatakot sa inyo. Magsipag-ingat nga kayong mabuti. Huwag kayong makipagkaalit sa kanila sapagkat hindi ko ibibigay sa inyo ang kanilang lupain kahit ang natutungtungan ng talampakan ng isang paa sapagkat ibinigay ko kay Esau na pinakaari ang bundok ng Seir. Kayo'y bibili sa kanila ng pagkain sa pamamagitan ng salapi upang kayo'y makakain. At kayo'y bibili rin sa kanila ng tubig sa pamamagitan ng salapi upang kayo'y makainom. Sapagkat pinagpala ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong kamay. Kanyang natalastas ang iyong paglalakbay dito sa malawak na ilang. Sa loob nitong 40 taon ay sumaiyo ang Panginoon mong Diyos. Ikaw ay di kinulang ng anuman. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Kung babalikan po natin ang Deuteronomy chapter 1, pinakita dito ang katigasan ng ulo ng mga Israelita at ang paulit-ulit na pagrereklamo at pagsuway sa utos ng Panginoon. Kung kaya't ang pagtawid nila sa lupaing pangako ay umabot ng 40 years. At dahil si Moises ang direktang kinakausap ng Panginoon sa kanilang paglalakbay, ay naipapaliwanag naman ni Moises sa mga Israelita na ang paghihirap nila ay bunga ng hindi pagsunod sa Panginoon na humantong sa kaparusahan at ang mga naunang henerasyon ay hindi nakapasok sa lupang pangako kasama si Moises. Subalit, ang Panginoon ay tapat sa kanyang pangako. Kung kaya't sinamahan pa rin sila. Sa kanilang paglalakbay upang makapasok sa Kanaan. At dito, inalala ni Moises ang ilang babala ng Panginoon sa pagdaan nila sa lupain ng Edom. Una, huwag nilang kukubkubin ang lupain na ibinigay ng Panginoon kay Esau at sa kanyang lahi. Ito po yung mga Edomites. Kahit sila ay takot sa kanila at sila ay pinag-iingat ng Panginoon. Pangalawa, huwag kayong makipag-alit sa kanila dahil hindi ko ibibigay sa inyo ang kanilang lupain. Meron pong mga lupain na ipinapasakop ang Panginoon at meron din pong hindi. Pangatlo, bibili kayo ng pagkain at tubig sa kanila. Nag-utos ang Panginoon na ibigay ang respeto sa mga Edomites kahit alam nila na kayang-kayang nilang hingin ito sa kanila. So ano po ba ang aral na makukuha natin dito sa ating binasa? Una po, huwag nating abusuhin ang kahinaan ng iba. Kung tayo po ay nasa mataas na kalalagayan sa buhay at
ikaw ay mayroong malawak na impluensya sa lipunan, sa trabaho, o sa community. Kahit ano pong meron ka sa mga bagay na yan, ay nagbigay po ng paalala sa Panginoon na huwag tayong aabuso, huwag nating samantalahin yung kahinaan ng iba. Pangalawa, huwag kayong magpanggap na mahirap upang kaawaan kayo at makakuha ng suporta o tulong sa iba. O ayaw mong gumastos para makatipid. Tandaan po natin, 40 years ay sinamahan ng Panginoon ang mga Israelita at kahit minsan, sabi dito, hindi sila pinagkulang ng anuman. Pangatlo po, huwag nating sirain ang pangalan ng Panginoon. Matuto tayong sumunod at tumupad sa kanyang mga utos. Alalahanin din po natin na tapat ang Panginoon sa kanyang mga pangako at ito ay kanyang tinutupad. So, kita pa natin na ang paglalakbay niya ito nila Moises ay nag-iwan sa atin ng mga ilang bagay na kung ano ba yung dapat na maging karakter natin bilang isang mga Kristiyano. Kaya nawa ang mensaheng ito ay mag-iwan sa atin, ma-inspire po tayo sa paglalakbay na ito ng mga Israelita na kahit mayroong mga paghihirap, meron din po naman tinutupad ang Panginoon sa lahat ng mga ipinangako sa Kanya. Samahan niyo po ako sa panalangin. Ama namin sa langit, salamat po na minsan pa ay binigay mo sa amin ang mensaheng ito na katulad po ni Moises ay alalahanin po namin kung ano yung mga nais mong ipagawa sa amin. At nawa po ay patuloy namin maranasan na ikaw ay palagi namin kasama, ikaw ay palaging tapat sa iyong pangako. Ito po yung lagi namin alalahanin. At tulungan nyo kami lahat na makatupad, makasunod sa lahat ng nais mong ipagawa sa amin. Tinataas din po namin ang aming gobyerno, ang lahat po ng namumuno sa aming bansa. Nawa po, buksan nyo po ang kanilang puso at kalooban na magawa din po sila ng tama ayon po sa mandato na ipinagkaloob sa kanila. At nawa, magkaroon din po ng unity, Lord, ang lahat po ng naninirahan dito sa aming bansa. Ito rin po naman yung plano mo sa aming lahat na magkaroon ng kapayapaan, kung kaya sa inyo po namin ito lahat ipinagkakatiwala. Maraming po salamat sa patuloy na pagsama mo sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So maraming salamat po sa inyong pagsama mo sa amin at nawa po ay muli nyo po kaming samahan bukas sa 5:30 ng umaga. Araw-araw po yan at nawa ay tuloy nyo rin pong i-share ang bidyong ito at upang kayo rin po ay makabahagi sa iba. Hindi po, subaybayin nyo po araw-araw ang aming programang Tinapay Mula sa Langit. Maraming pong salamat. Magandang umaga po sa lahat. God bless you.